At dito po nanirahan nung araw, about 25 years ago, 30 years ago, yung mga lamplighter. Ito po ang tawag po dyan, tuping. Meron po bang makapagsasabi sa inyo kung ang para saan ito? Kung ano ginagawa dito ng mga lamplighter at meron silang bilog na ganyan? Hindi nyo alam? Palagay ko si Manong si Lolo Dulong niyo, no? Kasi siguradong may yan, sagradong lugar to. So ito yung sinasabi ko sa inyo, historical site dito sa pinakasamit ng Nagbukel. Itong tuping circle na to, Akalama Bulkan. So ito meron itong kinalaman sa community ng lamplighter. At yan po ang alamin natin mamaya. Internet, mga brosis, ngayon pupuntahan natin itong underrated na pasyalan dito sa Quirino, kasi napansin ko mukhang walang pumapasyal dito, nagpupunta sa ngayon. Pero nung bago ako dito sa Quirino, madalas namin to pinupuntahan, inakit namin to, itong mountain na to, itong Nagbukel. Sinabi ko to na underrated kasi nga mukhang wala nang maakyat. Ngayon pupuntahan natin to, itong bundok na to, ayan. Tatanungin natin kung naaakyat pa yan. Ayan, yun, nasa kanan yun na yan. At mayroong historical place o lugar dun sa taas na binahaya ng mga lamplighter yata, lamplighter. Tatanungin natin kung ano talaga tawag sa kanila. So may lokal dyan sa baba, may mga bahay dyan. Tatanungin natin sila kung maaakyat pa yan. Yan yung bundok na yan. So papasok tayo dito at magtatanong-tanong tayo dyan sa mga bayan. Dati merong dyan bahay na bago umakyat doon sa taas, tatanungin natin kung sila pa rin yun. Yun nandito. Yan yan lugar na to. Tatanungin natin, magtatanong tayo dito kung naakyat pa siya. Si ate at saka si Kuya Paul nasa Amerika sila ngayon. Yan ang kasama ko sa Kiril ko, no? Kasi po, nung pong bago-bago ako dito, siguro po mga 30 years ago. Nung bago po, maganda po, umakyat po kami dyan. Administrative order. Yung kasi bundok, hindi pwedeng siyempre po, na tao, kundi public yan. Opo. Itong i-declare. Yung baba. Sa amin. Administrative order ng Benro. Declared as municipal park. Ngayon, ang pwedeng mag-declare kasi as being public land, as municipal park, o anuman, only the secretary or the president. May declare naman yun pero pagka-unheard kasi pwede naman itong inhabit pwede talagang tiran yung babae. Yung taas lang naman. Siyempre bundok yun Pero ito talagang kitang-kita mo naman na pwede siya talaga tiran, pwede siya talagang Pero kahit kayo po batang hindi pa kayo umaakyat. Hindi kayo umaakyat. Hindi na. Ikaw kung gusto mo, dapat may guide ka. Oo nga Pero alam ko daanan dito dati pag ganon. Tapos may pababa doon naman sa kabila, ang baba niya. Pero kung kayo ba hindi na umaakyat dyan? Hindi na. Hindi, kung gusto mo, pumunta ko dun sa may parang pantay dito. Si Baby. Tanong mo lang Baby Miguel. Baby Miguel. Yung may tindahan dyan na makikita mo. Pangatlo. Yun na ang pwede mag-guide. Hindi. Ayun ang kakausapin ko. Kausapin mo kung humingi ka ng guide. May kasama siya. Okay. Sige po. Bigyan mo na lang para siguro. Masyado malaki. Kasi yan yung bundok na yan Nagbukel. Yan po akitin natin. Doon sa taktak na yan. Tuktok. Nandyan yung mga lamplighter. Okay. So hintayin lang po natin si Manong. At sasamahan daw tayo. Mumotor daw siya.
Ayun, no? So ayan na po siya, parating na po siya. Yan. So hintayin po natin siya na dumaan. Yan, samahan tayo ni Manong. Ayan, no? Para doon na mismo sa nagbabantay, mas mainam sa nagbabantay na mismo ng bundok. Yan, so okay, ito po si Mandulong. Siya po yata ang pinaka-leader po ba kayo dito sa community na to? Hindi po, sa Menro kami. Sa Menro. Kaya okay. Kami ang nakasign dito. Oh, kayo nakasign. So balik po ito, isang community talaga ng mga landflighter. Opo. Oh, ito sila. Kasama po sila yung mga nananghalian na yon. Ayun, sige po. So ito po, sabi nga ni Mandulong, is community ng mga landflighter. Halos lahat parang magkakamag-anak. Yan. So ayan, kung gusto niyo maglibot, another na puntahan dito sa Quirino Province, ito po yung Nagbukel na mountain. Ayan, mayroon natural history yan. At nandiyan po yung Nagbukel na cave. Makita niyo sa vlog. Yeah, Nagbukel parang naging underrated dito sa atin sa Quirino. Okay. Hindi na napapasyalan. Kasi hindi ba may historical site ito, yung nasa taas. Nakausap ko nga, pinuntahan ko si Mang Lino kasi siya yung parang alam namin dating dyan tungkol sa mga lamplighter. Ang alam namin kasi dyan, merong historical site doon sa taas na merong na parang mga yung mga istruktura pang nakatayo. Yung po ba yung mga nandun pa? Wala na po. Wala na, giniba na. Oo, pero matagal na kasi. Oo. Kasi yung lamplighter, 25 years na lang kontrata nito. Kaya nung nag-lapse yung 25 years, isinunuli ng lamplighter si LGU. Ganun na pala nangyari. Kaya LGU ngayon ang nakawak. Pero sayang, dapat i-develop nila yung pinaka. Hindi, naka-under processing naman yan. Tourism. Pero sa ngayon po, pwedeng makakyat sa taas? Pwede ho. Samahan nyo ko. Kailang. Tawagin ko na lang po yung kasama ko kasi. Sige. Okay. Sige po. Magbibigay na lang ako ng konting tulong sa Hawakan ko muna po. Sige. Salamat po, Mang Dulong. Mag-start na kami na mag-dokyo. Ito mga guide ko, mga kabataan. So, ayan. So, nandito kami kay mga... Ano pa pangalan niyo ulit, Manong? Dulong po. Manong Dulong. Saka po, ayan. Kayo po ba lahat po dito ay puro mga lamplighter dito? So yan, kaya po sila nangangalaga ngayon dito sa bundok po ng Nagbukel. So susubukan po naming akyatin ito ngayon, itong Nagbukel, para makarating kami sa taas. Yan. Yan. So, bali, do-document natin para malaman natin kung may mga wild bird dito, mga rare na naninirahan. Actually, kay Mandulong, sabi niya may mga pinakawalan na dito ang DNR, mga eagle. Isa nga yun na docu ko na Brahminicite. Na Brahminicite. So kami na, Manong. Sir, sundan mo lang. Okay, sige. Okay. Yan. At ang guide natin ay mga kabataan. So mainam. Kayo ba registered na mga tour guide na? Ito, di pa. Para meron kayong sideline pagka pasok. Tama yan, mag-ano kayo. Bahala ko pa lang. Oo. Okay.
Dapat may dala kang itak. Pare ko. Hindi, ito. So, ganito kahirap. Paakit ho ng ano. Paakit ng nagbukel. So, akitin po natin to. Yan. So, para makita ang treasure. Boy, kaya tan. Kaya pa ba? Kaya pa? Kaya tan. Kaya hotel. Malinis na po. Ano muna kung clear? Ito po, next minded po kami. Goods na po. Okay na? Okay. Patulong po natin. Meron niya, oh. Galing. Antik. Camera ko. Punta na sa likod. Takaon pa ba? Okay, nagre-record pa. So yan o, sa hirap po ng pinuntahan namin, yung camera napunta na sa likod. So suso tayo dito, bending. Yan. Okay. So, clear na namin. Okay. Nakita na yung daan na isa. Yun, okay. Nalagpasan na namin yung isang mahirap. Si Doggy. Ulit. Sakit yung musang. Ha? Kaya ng musang. Asan? Hintayin po ng Okay. pusang... Pusang gubat. Ito daw, so may musang dito. Nice. Baka nandyan pa sila. Naggabi na po sila na... Paggabi lang. So nocturnal. Nocturnal ang tawag doon paggabi. Tama ba ako? Okay. So halfway na ba tayo? Malapit na ba tayo sa taas? Layo pa. Kundi pa. Ayan po ang ating nakit. Tapos muna tayo mga chong. Kaya nga. Clear view yan. Clear view. Okay, nandito na kami sa taas. Yun. Wow. Tapos yung din po ng kahit. Okay. Okay, yan daw may kulay orange na ibabaw. Gin ng Kahel. So, nandito na ho tayo. Halfway. Sa tingin nyo, halfway na to. Kalahati na ng nagbukel. Hindi pa po. Ah, hindi pa. Okay, hindi pa raw. 1/4 pa lang po. 1/4 pa lang. 1/4 pa lang daw tayo.
Woo! Yan. So kalahati ulit tayo. Pero siguro may bakas pa dyan nung pinanggalingan dati no, ano, may struktura. Oo. Parang may pipe. Oo nga, ano dati to eh. May struktura to na parang ano nun, pakudrado. Okay. Ito, kabigat ang akyatin. Let's go na ulit. Inom tayong tubig. So yan, according ho dito sa mga bata, ito daw dinadaanan natin na to, eh ginawa pa ng daan ng kanilang mga ninuno. So ang kanilang mga ninuno ay mga landflighter. Kaya may daanan na ganito. Paakyat doon sa taas. Yun. So, ingat po dito. Medyo madulas. Kasi pag nadulas po tayo dito, balik na tayo doon sa pinanggalingan natin. Ayan o. Ganyan po siya kalalim. Mga ano po yan, 30 meters, 20 to 30 meters po ang fall. So, una, kailangan may hanapan tayong hawakan. Yan, patibay. Kaya para pag nadulas, makakapit pa rin. Okay. Pag ganito humakit tayo ng bundok, siguraduhin mo natin walang baging na maano pa natin. Kasi kung hindi, matatalisod tayo dyan. At yun ang possible na nahulog lang. Kala ko may tumatakbo ng musang. So ayan. Tignan lang natin kung kakayanin pa. Okay. Kapaba naman yun, di ba? Yan. Medyo malalaki na po. Hakbang natin dito. Ano yan? Pa? Wala rin dyan, ibaba na nakita. Ibaba. Gawa kaya ng ano yan? Maunggoy. Wow. So ayan o. Meron daw pinagtanggalan ng ano guys. Ng ano ng mga ano. Mukhang nananapal sila. Makain. Siguro na-imagine ko na. Yung unggoy, yung monkey, nakatalong ko dito kung nangangain ng sanga. So sana may unggoy. Makita tayo at magparami sila. Napapansin nyo,
Mataas na kasi kami kaya malalim na bangin. So ang sabi din dito, malapit na daw kami. Malapit na? Malapit na kami sa kalahati. So ayan. So hawak lang tayo. Yan. So mukhang ngayon yung ano, mukhang nadidinig ko yung ano, Brahminy kite. Oo nga. Nigger. Asan? Yun ko. Ayan sa... Ito, parang buwa. Ano po? Ano yan sa... Oo. American Pro. Parang ano? Ano ba tawag doon? Parang ube, ano? So dito kailangan nyo, magtatanggal tayo ng ano, kasi madulas ng mga dahon. So dito kailangan natin ng alalay. Wala tayong mahahawakang iba eh. Yan oh. So ito. So pagka nalaglag yung isa, laglag na rin tayo. Sama lahat. Sama ng lahat. So ganito po. Yan. So ito na ho elevation natin. Kung nakikita ninyo, ay na yung National Highway. Ayan, National Highway. Ayan, buti 360 ang gamit natin. Kaya umiikot. At sandalin yung ano, angulo. So siguro ho tayo mga ano na nito. Mga nasa 1,000 mahigit. O 500 above sea level. More or less. In between 500 to 1,000. Yan na siguro tayo. Okay. Dalam pa yan. Sunday ko na yan. Hindi mo tanong siya sa Akyat pa tayo. Akyat. At sabi naman nila, ay malapit na. Ayun na nga, muntik na. Kasasabi ko lang, tignan mabuti. Ibig sabihin, pagod na. So ito, parang natatandaan ko na ito. 2 ikot. Parang natatandaan ko na to. Itong lugar na to. Yan ang sige. Lang yung ano, through and through. Dali lang yan. Maano yung ano, yung merong may ano mismo. Salamat ako sa aking guide. Kasi for more than 30 years, ngayon lang ulit ako nakaakyat dito. Sa Nagbukel. Yan nga, titignan namin dito yung historical site ng mga lamplighter. Hindi ko pa alam kung tama pronunciation ko. Tama ba? Lamplighter? Lamplighter? Oo. Lamplighter. So nakita ko na yung 2 Brahminy kite. Couples. So ito yung ano nakikita nating ano tinutungtungan nila. So wala pa, hindi pa sila dumadaan. Kanina dumaan sila. So hopefully dumaan para makuna natin. Wala pa. Pero pag akit natin sa taas, makikita natin yan. Hindi nala sa taas. Akala ko pinatuktok na yan. Ang ganda ka na kasi ng lugar. Tama-tama, nandiyan ka sa likod ko. Isasa po sa akin. Pag na-out of balance ako. Oh, dulas. Ang dulas na nung ano dito ah. Ang dahon ah. Dulas na nung dahon. Parang may
Parang pusa no? Ha? Oo, parang pusa. Asan? Parang may umiyak mo parang. Ha? Baka yung ano yan. Yung dalawang Brahmin ni Kite. Kaya? Ano ba pinakataas? Ah, hindi ba? Wait! Time first. Time first. Yan ang Brahmin ni Kite. Ayaw na umikot. Ha? Ah. Yes. Dito na. Kailangan nagpapahinga tayo, wag sagat. Kasi pag umakyat tayo, sinaga natin yan. Makakapasin tayo ng hininga sa taas. Tayo. Lapit na tayo sa taas. Konting bending na lang. Konting kembot na lang tao. Yan. Oops. Sabi ko lang, ingatan ng mga baging. Uy. Mukhang narating na po namin ang tuktok. Ito. Okay. Tayo sa ilalim. So ito po, narating na po natin ang isang nakalimutan, magdala ng drone. So yan, nakita nyo yan, wood swallow. Yan, may mga wood swallow lumilipat. Papahinga lang po kami dito. At sana lumipad yung ano. Halos narating na po namin ang ibabaw ng Nadbukel. At yung puno po dito ng Brahmin ni Kite, pugad nila. Teka muna. Rest. Ito, sobrang pagod. Narating na po natin ang pinakasummit ng Nadbukel Mountain. At dito po nanirahan nung araw, about 25 years ago, 30 years ago, yung mga lamplighter. Ito po ang tawag po dyan, tuping. Meron po bang makapagsasabi sa inyo kung ang para saan ito? Kung ano ginagawa dito ng mga lamplighter at meron silang bilog na ganyan?
Hindi nyo alam? Palagay ko si Manong ano, si Lolo Dulong yun, no? Kasi siguradong may ano yan, sagradong lugar to. So ito yung sinasabi ko sa inyong historical site dito sa pinakasamit ng Nagbukel. Itong tuping circle na to, Nakalama Bulkan. So ito meron itong kinalaman sa community ng land blighter. At yan po ang alamin natin mamaya. So gagawin pa po tayo dito, titingnan natin kung ano pa meron dito. So ito nakita natin dito, meron na hong mga ruins dito. Kung mapansin nyo, meron na rin simento na moderno dahil nga sila nanirahan dito, hindi naman katagalan, about 25 to 30 years. So medyo modern na rin po kaya may simento. So dati po noong mga 30 years ago, inabutan ko pa ito na may mga struktura dito na parang pinanggalingan ng kanilang mga pader. Yan. So ito po ang kanina may Brahminicite po dito lumilipad at sana makita ulit natin sila, yung Brahminicite. Dalawa ho sila, couple. So wala po ngayon sila dito. At may serpent eagle din daw na pinawalan dito. So dito nga po halos dito na tayo sa summit at makikita na natin ang national highway ng Quirino Province. So ito Dipon. Okay, Dipon na pala. Mali tayo. So ayan po ang national highway at ayun pa yung sa kabila. Yun yung papuntang papuntang Baguio Village siguro yan. Ganano Falls. Ganano Falls, Baguio Village. Tapos ito galing Dipon papuntang Gundaway. Ayan yung nakita nyo sa baba na yan. So ayan, narating natin ang ibabaw ng Nagbukel. So mamaya alamin nga natin ang kanilang historical nila, makaysaya na kanilang So dito merong sunbird. Oops, mukhang ibang sunbird to ito. Mukhang kulay pula, dibdib. Mukhang kakaiba ito. Naninirahan na dito. Sana dumitaw. Natin, dito tayo. Mas open. Yan lang siya. Mas maganda siya level dito. Kailan lang dumitaw. Wala tayong pantawag. Ano may lumilip. Ang karaniwan na lang yung wood swallow. Ito lumipad, mukhang to Mawala na. Lumipad. Sunbird Sana lumitaw yung Brahminicite. Pakita sana. Lumipad kayo. Kasi kakaling tapat, mainit. Ikot lang tayo. May makita. Makita ko yung Brahminicite. Lumilipad siya. Kita ko po yung kanyang shadow. Hanapin natin. Siyan siya nagpunta. Yun So yun nakita nyo. Siya So ayan Ayan Yun 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 siya Nag-hover Yun siya kita nyo na. Nag-hover. Ito, babalik. Expected.
go. Yun o. Halika, balik. Yun o siya, nag-hover po siya. So, ayan o. Nakita nyo, ayan. Ayan siya. Ayan siya. So, babalik dito. Ayan, ayan. So, nakita nyo sila. Okay. Yung Brahminic kite na ginag-hover. Ayan o. So ito daw, pinawalan ng mga DNR dito. No? Pinawalan daw ng mga DNR dito para magparami sila. Pati Philippine Serpent Eagle. Yung Serpent Eagle, di ko natin nakita. Pero yung couple na Brahminic kite, nakita na natin. Okay. So palagay ko, it's time to go down na. At doon tayo sa bandang gitna. Doon medyo may mga ibon. Baka doon tayo makakita ng maliliit. Dito wala. Saan tayo makakita dito. So yung tubig natin. Inom ulit tayo. Introduce yourself. Oh, ikaw muna. Ang pangalan mo? Sige. Jampol Benitez po. Jampol Benitez. Benitez. Ikaw? Delfer de la Cruz po. Delfer de la Cruz. 17 years old. Taga ka Bukel. Kaano mo si Mang Lino de la Cruz? Lolo ko po. Ah, lolo mo. Oh, yun yung kausap ko kanina. Ikaw? Rodolfo. Gusto tumaldo. Oh, yan no. Player ng Brooklyn. Ayan, sila mga magigiting nating ano, mga kabataan na mas naisip maging tour guide kaysa malakwa-lakwat at magawa ng hindi magandang ano. Tama yan. Tama, ganyan ang gawin ninyo. Yung Brahminic kite siguro yan. Yung Brahminic kite yan. Yes. Yung Brahminic kite yan. Ayan siya. Puti ang... Hindi po kaming ganyan lang huli noon. Yung bagyo. Oo. Nakahapon po maraming Baka mo nga, tingnan ko at baka mamaya. Pero yung mukhang Brahminic kites eh. Yan, hindi pinaputo. Yan, yung bumalik. Pero palagay ko siya rin. Sila rin yan. bigyan natin sila sa kapera so montan. Day away with me. At ngayon nga going down na kami. Bababa na kami. So medyo mas madali ang pagbaba, kaya lang matataas yung hakbangin. So kailangan din konting ingat din sa pagbaba. Yun, tayo ay bumababa na ulit. Hindi pala, bababa pa lang. Makit nga pala kanina. So ito, medyo matataas ang hakbangin nga. Yan. As usual, konting ingat po sa paghakbang. Dahil baka tayo matalisod ng yun na nga. Yan. Bumababa na po tayo. Okay. Medyo mas madali bumaba, kaya lang mataas ang hakbangin. About 2.5 feet to 3 feet ang hakbangin. Pero may mga matutungtungan naman ng mga bato. Kagaya niyan. Halimbawa ito. Yan. Baba tayo. Sige, silipin natin. Okay. So as usual, kailangan hahawak tayo sa mga sinasabi ko na may mga hakbangin. Okay. Hawak dito, hawak doon. Yan. Kita nyo, pababa yan. So pag nadulas po tayo dyan, dire-diretso na tayo sa baba. Shortcut. Yan, no? Kita nyo. Very steep. So ganyan, no? Hahawak tayo siyempre sa ating mga bato na nadadaanan. Yan. Napaka-importante ho, ang camera may strap. Hindi na ho tayo nagdala ng monopod. Nag-handheld na lang. At kalimutan natin, monopod nga pala, pwede natin pantukod. So kawin na lang.
Yan. Yan. Ayun na nga. Malalim pala. Buti na lang may spike ang ating sapatos. Na nga. Hihina na tuhod. So nakakaano po dito, madulas po yung mga dahon. So ito, mahirap ito akitin basta umulan. Ayan, pakita nyo yung mga bata, oh, pati sila nadudulas. Ayan, titibay ho ng mga ano yan. Mga paan yan. Yan ang importante. Susundutin natin yung dinadaanan natin. Yan. Kasi dulas nga po. Yan. Ito, nakabalik na ako dito kay Mang Lino. Lino, tama ako, ano? Okay. Kilala din kayo ni Mandulong. Siya, yung tinuro niya sa akin na baby Miguel, kilala niya. Sila din ang tinuturo. Kasi tatlo po pala sila doon, na ano ng DNR. Ngayon sila nag-guide, sila naglilinis kung gusto talaga makapasok. Marami daw pumupunta doon sa cave. Pero dito, halos walang umakyat, ako lang kasi nga dinokyo ko yung ano. Ngayon ang kwento nila sa akin, halos yung palang nandiyan community na ng ano, mga landflighter. Nandun, halos magkakilala na sila. Yung pinaka ano. Yun po doon sa taas, sinabutan pa namin, meron pa. Yung parang ano, para ho siyang ano ba tawag doon? Oo, para siyang tawag dito, para siyang balon na ano, pabilog. Nung araw kasi yan, may butas po sa gitna. Diretso. Diretso. Ayun ang pinakaano niya. Hindi, ang pinakapano, yung history ng mga matatanda. Dati butan daw. Oo, yun ang sabi ng dalawang bata. Sabi nga daw sa mga ano nila, vulkan nga daw dati yon. Yan ang ano. Nung dumating yung mga lamplighter, pinatabunan ng founder nila si Padre Eleuterio Trupa. Yung SPC 2080. Yung 80 Eleuterio Pinatakpan. Pinatabunan. Pinatabunan. Pero sayang, baka yun ay nagsisilbing liwanag na galing sa taas papunta sa loob ng kuweba. Oo, sana. Baka yun. Baka, parang pinakakuweba siya. Ano pa siya? Maraming treasure sana. Oo. Sa loob. Parang ang ano eh. Pero yung pagtutuping at ano, maayos pa ho. Nabutan ko. Ang hindi ko na lang inabutan doon, yung parang bakas na pinagtiran ng mga dating landflighter na parang may mga ano, pader-pader. Ay, hindi. Ginawa na ng mga lamplighter yan. Ayun, yung mga ano. Nagtuping sila ng mga puti. Yun doon sa ano. Yun na lang. Magandang tanawin din. Oo nga eh. Kita mo lahat ng ano eh. Tapos yung DNR pala, nagpapakawala ho ngayon dyan ng mga wild na ano, mga raptor. May pinawala na dyan na couple na ano, nakita ko, yung Brahminic kite. Pero yung Serpent Eagle, hindi ko nakita. Nandyan. Dyan dinadala. Ewan ko, parang wala yata. Umalis yata. Pero hindi yung dalawa nandyan. Nakunan ko, nadokyo ko. Dati marami dyan. Meron nga kami dati inabutan dito, nakataling yung goy. Sige po, salamat po Malino sa information tungkol sa landflighter. Okay, sir. At ito, kumusta ka kayo kay Jun? Si Jun, kilala kayo, tsaka si kay Kuya Paul. Si Sir Sige, Paul. salamat po. Okay, sige po, salamat po kuya. Okay po. Kasama na lang ako sa ano mo. Ito, kasama ko sa vlog. Ito. Kahel. Kasi kailangan nga ho yan eh, dahil yung mga information kayo mas nakakaalam. Kaya kasama kayo sa vlog. Kayo kasi magpapaliwanag. Sige po.